Hello, kumusta kayo? Kumusta kayo? Sana okay kayong lahat. Sana okay ang lahat. Lalong-lalo na sa aking mga kababayan na mga OFW. Saan sulok ng mundo man kayo naroon, sana okay kayong lahat. Kumusta na ang kabuhay-buhay? So ang ating topic for today ay itong pagbisita ng ating senador na si Bato. Ang ating senador na upaw, si Bato. Itaga nyo sa Bato de la Rosa. Pero bago yan, huwag nyo kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel, Ili TV, at pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga i-upload na mga bagong video. Ilang araw wala tayong uploads because nabisi tayo sa ating kabuhay-buhay. Marami tayong mga kinabisihan. Buyanggan ang buhay OFW. At pag-usapan din natin itong mga nag-resign, reconciliation, at itong pagtanggal kay Arnel Ignacio. Ayan, maraming mga OFW ang mga nasaktan at nag-react patungkol dito sa pagtanggal kay Arnel Ignacio, na di umano na mayroong ginawang mali or parang korupsyon dyan sa biniling lupa na malapit sa airport. So unahin natin guys itong pagbisita ng ating senador Bato de la Rosa. Kung nakita ninyo yung post niya sa Facebook at ngayon meron na rin sa YouTube, na sinabi niya doon na malamig pa rin daw doon sa Europe. Ayan. So maraming mga bashers at mga anti-Duterte ang nagsasabi na, oy, hinatid na ni Bato ang kanyang sarili doon sa ICC. Mga julul, mga ulol talaga itong mga bashers. At basahin natin guys itong ilang araw na ito. Etong patungkol sa ICC na di umano na nasa Manila naghanap ng mga ebidensya para kay Bato at giano nila yung mga tinatakot nila ang mga kapulisan para mag testigo against sa Bato de la Rosa. Ganon. At sino ang nasa likod nito? Yon ang alamin natin. Baka kabudulan na naman ito ng Pangulo, no? So ito yung picture niya guys, oh. Yan. Yan yung picture niya. Okay, so basahin natin itong caption ng DCER 1026 News. Tingnan natin. Nagtungo si Senador Ronald Bato de la Rosa sa The Hague, Netherlands para bisitahin at makita si dating Pangulong Rodi Duterte. Yan. So, astig ng ating senador, ang aking idol. Alam nyo guys, idol na idol ko ito. Alam nyo bakit? Taga-amin ito eh. Ang nanay ko kasi ay, pamilya ng nanay ko ay nasa Santa Cruz, Davao del Sur, papuntang Digo City. So, yung lugar ni Bato, ni Senador Bato, ay madaanan yan papuntang Digos. Bato din yung pangalan ng kanyang lugar. No? Kaya siguro pinangalanan din siya na Bato. Kasi yung pangalan ng lugar niya ay Bato din, no? So basahin muna natin itong
kanyang sinabi noong nagdaang mga araw. Sabi niya, ang unang gawin ni Pangulong Marcos, dapat palayasin niya, i-deport niya yung ICC investigators na nandito ngayon nandito ngayon na nananakot sa ating mga kapulisan na magtestigo. Iyan ang dapat niyang gawin kung siya ay sincero sa kanyang reconciliation na hinahangad. Iyan. Nako, tinatakot daw ng ICC ang mga pulis para magtestigo di umano, no, diyan sa mga drug war ng yung drug war nila ni Pangulong Duterte. Ito si kasama talaga ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Bato, doon sa war on drugs nila noong panahon ni Tatay Digong. So ngayon, kasama pa nga si Bongo dito eh. So ngayon, nandoon sa Pilipinas ang ICC para mag-imbestiga, no? Mag-imbestiga dito sa mga involved sa war on drugs. So ngayon, yun ang hamon. Ang hamon ni Bato sa Pangulong Bongbong Marcos. Palayasin mo yung ICC. I-deport mo yung ICC. Kung gusto mo. Kung gusto mong magkaroon tayo ng bati-bati, magkaroon ulit ng uniteam. Oh my gulay. Hindi na mangyayari yun. Kasi ayaw din ni Sara. Mas masarap pa daw na magiging kalabanin si Bongbong Marcos kasi may challenge. Ganon katapang, no, si Vice President Sara. Ay nako, sinabi ko sa inyo, iba yan. Iba yan kay Digong. Mas mano yan, mas nagtatanim ng galit yan. Nako, kung sa Bisaya pa, ginatanuman og kawayan, pag yan ay galit, pag yan ay galit sa'yo, tanuman na niyag kawayan, dili gyud ka kadawat og kuanana, ariglo, pasaylo. Ay nako, sinabi ko sa inyo. So, ngayon, si Bato ay nandun sa dahig. Hindi lang natin alam kung nagkita na sila ni Tatay, no? Yun. So, ang mga bashers, sabi nila, oy, nandun na si Bato, hinatid na niya yung sarili niya. At sabi naman ng mga bashers, yung mga galit kay Bato, galit kay Tatay Digong, doon sa sinabi niya na i-deport yung mga ICC na nandun sa Pinas, no? Sabi ng mga bashers, sir, galit ka, takot ka ba? Takot ka ba? Si Bato takot? Takot sa ICC? Gusto nga niya makasama si Tatay Digong doon sa dahig. Yun ba ang takot? Mga to, alam to ng mga bashers na to, yung mga trolls. Kung makapang-bash kahit ano na, kahit wala na yung ano nila, kahit yung administrasyon ni Bongbong Marcos ay palubog na, no? Ano pa rin sila? Nagsasalita pa rin sila kung ano-ano, wala sa tono, kasi nga yun ang trabaho nila. Hayaan na lang natin, kasi baka mamatay sa gutom yung pamilya nila kung mawalan sila ng trabaho. Ay nako, pero ilang taon na lang, ilang taon na lang, madali lang ang paglipas ng buwan, taon, ay mapapalitan na natin yung ating Pangulo, no? Kasi mag-e-election na naman sa 2028.
Pero before yan, meron pang isang eleksyon sa December ay sa mga ano na naman sa barangay. Yan. So ngayon, pag-usapan natin etong gusto ni Bongbong Marcos na makipagbati sa mga Pilipino at lalong-lalo na sa pamilya ni Tatay Digong o pamilya Duterte. So ano sabi ni Inday Sara? Tingnan natin. Basahin natin yung sabi ni Inday Sara. Mas gusto pa niyang magiging kalaban si Bongbong Marcos, no? Kaysa patawarin siya. Nako, nakakaloka ito. Nakakaloka. Yung sana ba yun? Ito yun. Aha. Dito yun. Ito. Basahin natin. Yan. Basahin natin yan. Bakit ko naman tanggapin yung paghingi ng tawad ni Bongbong sa aming pamilya? Mas okay pa sa akin makalaban siya kaysa makasama ulit. Mas masarap mamuhay ng may kalaban na tulad mo. Merong challenge. Merong challenge kahit papano. Ay, grabe. Natawa talaga ako dito. Masarap. Masarap mamuhay. Grabe ka talaga, Vice President. Masarap mamuhay ng may kalaban. Si Bongbong Marcos, sabi niya, nakita ko yung ano niya podcast niya kay Tonying sabi niya, ayaw ko na rin, marami na akong kaaway. Marami na akong kaaway. Ayaw ko ng kaaway, gusto ko kaibigan. Sabi niya ganun. No? Kaya gusto ko nang magbati-bati. No? Gusto niya nang magkaisa. Kasi, alam nyo guys, nung tumakbo talaga sila sa 2022, yun talaga yung kanilang isa sa mga pag nag-i-speech sila ay pagkakaisa, unity team. Nako, maraming nasira talaga sa unity team na yan. Ano ngayon? Asa na yung unity team? Unity team pula at saka dilaw. Yun ang ng unity team ngayon. Diba? So, dahil dyan, una, nag-podcast siya, gusto niya makipagbati, at pagka sunod na araw, yun na, pinag-resign na niya lahat ng kabinete niya. Noong panahon ni Tatay Digong, meron naman pinag-resign. Pero, paisa-isa yun. Hindi buong kabinete pinag-resign. No? Kasi yung ganyan, ano yan kung baga, takot ka or hindi mo kaya silang tanggalin. Personal or hindi mo sila yung piece to piece, yung eyes to eyes ba na hindi na kita gusto, hindi ka nag-perform ng maayos sa iyong trabaho, tatanggalin na kita, mag-resign ka na. Ganon lang. Ganyan ang ginagawa ni Tatay noong panahon niya. Pag hindi ka nag-perform ng maayos sa iyong trabaho, mag-resign ka na, no? Mag-resign ka na. Kaisa ka pa, no, mapahiya ka pa. So ngayon, pinag-resign lahat ng mga sekretary at saka undersecretary siguro, no? Kasama ba 'yun, yung mga undersecretary? So hindi naman tinanggap. Yun yung mga nag-resign diyan. Yung mga matataas yung si Remulla, yung dalawang Remulla, si Teodoro, yung sa DepEd, si Angara, mga okay naman yun. Yung sa DepEd. Kasi pag
Tanggalin niyang mga yan. Sino ang ipapalit dyan? No? Dapat kasi, sa ano kasi guys, meron namang nag-iikot dyan eh. Yung parang supervisor, di ba pag sa school, meron tayong principal. Merong principal. Yung principal, yun yung boss sa lahat ng mga teacher dyan sa eskwelahan na yun. Siya yung ano dyan, siya yung nagtumitingin kung sino yung mga teacher dyan na mga ano, hindi sumusunod sa rules sa eskwelahan. Pagsasabihin na, oy, ang ano, libre lang yan sa mga bata, walang bayad dyan, no? Pero merong mga teacher na katimbak-timbak na mga yung ano, amutan ba, yung ganito, at ito lahat ng estudyante ambag-ambag kayo para sa chalk, para sa blackboard, yung mga ganon. Ano na yan ng gobyerno eh. So ganon guys. Sa administrasyon naman, meron yang sila, yung parang supervisor, no? Inaalam kung sino ang mga tauhan sa gobyerno na hindi nagtatrabaho ng maayos, hindi nagpe-perform. Dapat yun lang ang tumbukin. Bakit lahatin? No? Kasi nga hindi kaya ng Pangulo na i-eyes to eyes niya, i-personal yung tao na kaniyang kabinete o mga sekretary niya na hindi nagtatrabaho ng maayos. Alam mo, bakit siya bumagsak? Bakit bumagsak ang Pangulo sa kanyang ratings at yung kanyang trust at saka approval? Dahil yan sa mga niya. Dahil sa mga ginagawa na mali at hindi maganda sa mga tauhan niya at lalong-lalo na sa kanya. Hindi naman nag-perform yan talaga yung Pangulo. Hindi mo nga makikita yan eh. Minsan mo lang makikita yan. Minsan mo lang marinig. Diba? Tapos, pag marinig mo siya nagsasalita, puro kamali-mali. Puro mali-mali na uutal-utal pa. No? Tingnan mo nung unang araw ng kampanya. Tinitira niya agad-agad ang PDP laban ng mga kandidato. Anong nangyayari sa kanya? Siya ang nasiro, yung kanya mismong kandidato. Kasi yung mga nanalo sa line-up nila ay mga yan eh, ibang partido yan na nakipag-alyansa lang sa kanya. Pero mismo, yung kanyang kandidato talaga sa kanyang partido ay hindi talaga nanalo. Lalong-lalo na din si Abalos. Pero alam nyo, malaking pasasalamat ng mga inagrabyado ng mga yung pa si Abalos sa mga kapulisan. Diba? Siya yung pinalitan ni yung isang Rimulya. Yung Rimulya na gwapo. Diba? Yun guys. Kasi maraming galit doon sa nangyari sa QOGC. Yung nila doon, sinugod nila ng ilang thousands na mga pulis. Maraming galit doon. Hindi nakalimutan ng mga Pilipino yun. Kahit hindi sila membro ng QOGC, nagalit yung mga tao, bakit ganun ang nangyari? Isang tao lang ang hinahanap nyo, kalibu-libong mga pulis ang pinadala nyo doon. Ginawa pa ninyo silang yung mga pulis doon, ginawa pa ninyong kawawa doon, kahit saan na lang natutulog. Ginawa pa ninyong yung Diyos ko. Kung gaano kalinis yung kingdom, ginawa nilang sobrang dumi. No? Nasisira pa lahat ng halos ng mga tanim doon. Hindi makakalimutan ng mga tao yun, lalong-lalo na sa membro ng QOGC. Diba? Hindi nanalo yung mismong kandidato ni Bongbong Marcos, no? Ngayon, hindi naman nila kayang
sabi ng iba, kung may dayaan sa eleksyon, bakit hindi nanalo yung kandidato ni Bongbong Marcos? Alam ninyo, yung kasing mga kandidato mismo ni Bongbong Marcos, yung mga balingbing yun. Mga balingbing. Sino ba yung mga kandidato niya mismo? Si Abalos, si Pacquiao, si Tolentino, sino pa yung iba? 12 yan sila 12. Yung nanalo, hindi ibang naman yun, ibang partido. Hindi man yun sa kanila. Ang nanalo naman si Erwin Tulfo. Sa man yun, sa partido man yun ni Tambaluslos. So, ganun lang guys, no? Ang grabe talaga ang pagbagsak sa kanyang ratings at sa galit ng tao. Dahil sa galit ng tao, sinabi nga ni Toby Chanko, dahil dyan sa impeachment at dinagdagan pa dyan sa pagkidnap kay Tatay Diggs, yung pagdala sa kanya sa dahig, sobrang mali talaga yun. Kahit ako, sinabi ko na nung naglipas kong mga vlogs, na mali talaga yung ginawa ni Bongbong Marcos, no? Kasi palapit ang eleksyon, no? Siguro kung ginawa nila yan after election, no? Hindi yung hindi talaga yung kanyang kandidato, baka tataas pa yung mga niyan. Kasi alam niyo guys, kahit mga loyalista yung mga may isip, no, na mga loyalista, kahit hindi sila bumoto, no, sa kandidato ni Bongbong Marcos. Ang binoto lang ng mga Ilocano, si Amy, yung mga taga Ilocos, doon sa lugar nila, si Amy ang binoto. Yung kay Bongbong Marcos na hindi talaga nila binoto. Mayroon man siguro bumoto, iilan. Hindi kasi hindi nila kayang dayain yung boto ng PDP laban na pinakamataas. Kasi bumulusok talaga si Bongo at si Bato. Alam niyo sinong pinasok nila? Si Bam Aquino at saka si Kiko. Yun ang pinasok nila, na hindi naman pumapasok sa yun sa survey. Kaya yung survey, no? Kaya yung survey, magtaka ka kung bakit ganun. Yung mga hindi pumasok, yung pa ang naging number 2 sa number 5. Di ba? So ngayon, yun ang mga nila. Sa anuhin natin kung ano ang mga mangyayari dito sa mga na ito, resign na yan. Hindi naman tanggapin yung resign. Si Bersamin nga, hindi tinanggap yung kanyang resignation. Sabi ng iba, drama lang daw ito, pautot, para lang may masabi. Pero, lahat naman ng mga nagdaang administrasyon, meron talagang ganon. Yung, kailangan mo magpalit ng mga kabinete. Kasi sa 3 taon na nagdaan, wala ka namang makita na malalaking proyekto na ginawa ng administrasyon, no? Tingnan niyo, palapit na naman yung pagpalapit na ang December, meron na naman darating na mga bagyo. Kakamot na naman ng ulo sila. Wala namang talagang mga malalaking proyekto ang nagawa. Pati nga yung mga proyekto sa Mindanao, wala ngayon. Yung sa train, no? Yung sa train at saka basta sa transportation. Importante kasi yun para mabawasan yung mga traffic, no? Kung meron kasing train at meron pang mga maraming bus,
At saka merong sariling bus, yung merong sariling kalsada ba, yung bus, no? Kasi sa Davao ganun arrange nila para hindi masyado traffic, di ba? Kaya ngayon merong bago na namang ginawang yung kadugtong ng sa Davao, no? May sobrang mahabang tulay na ginawa doon, patapos na yun, no? Pag magamit na talaga yun, mabawas-bawasan yung traffic, no? Pero sa totoo lang, hindi na, ang ano lang talaga sa Davao ay yung 6 o'clock start, 5 o'clock to 6, 7, 8, ganon. Yun lang naman ang medyo maano yung mga sasakyan, kasi nga yung mga tao galing kung saan-saan pauwi, yung iba papunta ng mall. Ang dami kasing ang dami mo kasing mapuntahan yan sa Davao, no? Mga magagandang kainan, no? Yun lang naman Pero pag umaga, tapos ng mahatid yung mga kabataan sa school, yun naman, kahit dito nga sa Saudi 7 o'clock in the morning, Diyos ko, ang traffic. Traffic din. Pero after 7 o'clock, wala naman na. Minsan ang media, yun talaga ang ipakita nila yung oras na sobrang traffic. Hindi talaga maiwasan yun, kasi nga yung papunta ng school, papunta ng trabaho, ganun talaga na oras na yun. So dapat kasi tinututukan yung transportation para mabawas-bawasan yung problema ng traffic. Yung flood control, yung para sa mga baha, sa mga lunok, no, sa mga tsunami. Yung dapat yung di ba? Natupag nilang kalaki-laki ng mga budget sa ayuda. Doon nila tinutok talaga, doon sila nag-focus talaga. Yung mga malaking pera na bilyon-bilyon, doon nila pinokus yun sa ayuda. Kasi nga palapit ang eleksyon, palapit ang eleksyon, malayo pang eleksyon, guys. Yun na talagang tinututukan nila yung ayuda. Ayuda there, ayuda here. Yun. Kasi dyan sa ayuda, malaki ang korupsyon dyan. Pati yung mga barangay kapitan, no? Pati yung sa barangay, meron ding malaking korupsyon dyan. Kasi hamakin mo 5,000 yung ayuda. Ang matanggap ng mga beneficiary dyan, yung bibigyan nila 1,500, 1,500, yung iba 1,000, yung iba 500 lang. O yung mga malapit-lapit sa luwag, 3,000. Ang laki ng kanilang makukuha, korupsyon. Hamakin mo yan 3,000, 3,500 yung mapunta sa bulsa sa mga barangay official. Di ba? Magtaka ka na, guys, kung makita mo yung kapitan ninyo na biglang nagumanda ang sobrang ganda ng mansyon, magkaroon ng mansyon, magkaroon ng sasakyan, yung kapitan ninyo, anuhin ninyo, kurap yan. Bantayan ninyo yung mga barangay. Kaya ngayon na eleksyon, tingnan ninyo yung performance ng inyong barangay kapitan, yung mga kagawan. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo kung may pundo ang barangay ninyo. Kasi diyan talaga sila nagkakaroon ng kupit sa ayuda. Pero ngayon makaupo si Ping Lacson, tanggalin niya yan. Talaga niya yan, yung ayuda ay mawala na yung mga AX, tupad, yung pa yung akap, Diyos ko, mahabagin. Meron na tayong purpose, tama na yung purpose. Kasi ginawa na yung sobrang tamad ang mga Pilipino. Yung mga bilyonis na yan, pinatayo ninyo yan ng mga negosyo at saka mga
mga building, yung mga negosyo ba, pinatayo na niyo yan ng mga hospital, eskwelahan, at saka mga kung ano-ano pa, hotel, mga restaurant. Marami pa sanang mga Pilipino ang mabigyan ng trabaho. Kung gilagay ninyo yan sa transportation, yung mga train, magkaroon ng trabaho ang mga Pilipino sa construction, mga engineer, architect, magkaroon sila ng trabaho. Kasi yung magpagawa ka ng guys, daanan ng train, kailangan mo ng dyan, kailangan mo ng arkitekto, kailangan mo ng engineer. Magkaroon sila ng trabaho. At yung mag-construct dyan, malaking trabaho yan. Kasi kahaba-haba ng daanan ng train. Di magkaroon sana ng trabaho. Yung sa Mindanao, meron ng budget sana yan Kasi sa China yan kaso lang, kinalaban ni Bongbong Marcos yung China. Ngayon, hindi naman niya pala kayang bigyan ng budget yung na yan, project na yan. Ngayon, wala. Hindi natuloy yung proyekto. Tingnan ninyo pag makaupo si Inday Sara. Yung proyekto ni Tatay Digong na yan, ay itutuloy talaga niya yan. Hanggang nga ngayon, yung pa rin ang bukang bibig ni Vice President Sara. Kasi yun nga talaga yung nila nung tumakbo sila Bakit siya pumayag na magiging Vice Presidente? Dahil ipagpatuloy nila yung build. Ang sabi nila, build, better, more. Wala ngayong pabahay nyo na 1 milyon kada taon. Diba? So yun guys, ang aabangan natin. Aabangan natin, marami tayong aabangan. Yung impeachment, ngayong June 2 na yan mag-start, no? So abangan natin, no? Yun ang aabangan. At yung na yan, bakbakan talaga yan. Bakbakan yan. So ngayon guys, ang dami natin aabangan. Abangan natin yung pagpalit ng speaker at pagpalit ng Senate President. Nako, merong mga matunog. Merong akong nakita, ang sabi, meron daw lumalapit kay Amy Marcos para magiging Senate President. Nako, puro na Marcos. Magiging Senate President si Amy. Tapos yung speaker si Romualdez. Puro na Marcos ang nasa gobyerno, mataas na sa gobyerno. No? Nako. Ang gusto ng mga tao talaga magiging Senate President ay si Marcoleta. Yan talaga ang ng mga tao. At saka yung iba naman na mga makasuto, gusto nila si Tito Soto. Diba? Yun sa kasi si Chis Escudero, sunod-sunuran kasi sa Malacanang yan sunod-sunuran yan kay Lisa Marcos yan si Chis Escudero. Kaya palitan na yan. Dapat kasi sa sa Senado, huwag kayong sunod-sunuran sa Malacanang. Maging independent kayo. Kaya nga kayo nilagay dyan sa Senado. Para may takbuhan yung mga Pilipino. Para may magtanggol sa mga inaaping Pilipino. Wala naman kayong magawa kasi sunod-sunuran din kayo sa Malacanang. Naku. Kaya dapat yung ilagay ninyo dyan sa Senado, yung President, yung independent. Yung hindi ma-influensyahan ng Presidente, hindi ma-influensyahan ng First Lady. Kasi mahirap yun. No? Tingnan ninyo ngayon. Mabuti na lang hindi sumunod si Chis Escudero doon sa panawagan na umpisahan agad yung impeachment kahit gi-eleksyon pa. Buti na lang nanindigan siya na umpisahan yan tapos ng eleksyon. Diba? So yun lang guys, marami tayong abangan sa mga darating na araw at excited ito
excited ito. Malapit na, ilang araw na lang, oh. 25 na ngayon, eh. So, 6 days na lang. 31 ba ang Mayo? O, 6 days na lang. June na. My goodness, no? Mag-umpisa sa June 2. Nako. At ang, doon sa Dahig, abangan din natin. Kasi nandoon si Robin Padilla, nandoon na rin si Bato. At sa 31, meron tayong abangan na malaking rally doon sa Dahig. Darating din si Vice President Sara Duterte at iba pang mga celebrity at baka si Jimmy Bundok, Attorney Jimmy Bundok, pupunta din doon kung ma-okay na yung kanyang visa. So, yun abangan natin guys. May 31 sa Dahig, merong maraking pagtitipon ang mga Pilipino doon sa Duterte Street. So kahapon meron din silang kahapon, kahit grabing ulan, grabe talaga mga Pilipino kung makasuporta sa kay Tatay Digong. Kahit ulan guys, hindi nila yun, patuloy pa rin yung programa nila. Grabe. So yun ang mga abangan natin na mga pangyayari. Kaabang-abang. Ito talaga ang pinaka-sentro ngayon, itong impeachment. Dito talaga nag-abang ang mga Pilipino. So ikaw, Bongbong Marcos, palayasin mo na yung mga ICC dyan sa Pinas. Kasi alam mo, meron akong nabasang si Bongbong Marcos ay merong posibilidad na ipapatawag doon sa ICC. Kasi yung sabi ng abogado, ang prosecutor, isa sa mga nag-prosecute, ay mismo ang nasa Malacanang. Mismo ang presidente. So kung siya ang nito, siya ang nasa likod ng pagkidnap kay Tatay Digong. So dapat talaga siyang ipatawag din doon sa ICC. No? Kasi hindi naman talaga mangyari 'yon kung walang mando galing sa kanya eh. Kasi yung ICC wala nang jurisdiction sa Pilipinas dahil hindi membro ang Pilipinas sa ICC. Tapos kaso lang nga nakikipag-cooperate ang administrasyon. Kaya nagkaganyan. Kaya dapat sagutin yan ni Bongbong Marcos doon mismo sa ICC. Di ba? Pati yung mga si Torre, yung mga diyan sa yung involved diyan. Si Rimulya, inamin na ni Rimulya yan. So dapat sagutin nila din yan doon sa ICC. So ngayon, yun ang ating mga aabangan. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyo, sa inyong mga suporta sa ating munting channel. At i-subscribe ninyo at pindutin ang notification bell para ma-update kayo sa ating may upload ng mga bagong video. Maraming salamat and God bless you all.